Naglalaro ako mag-isa. Nang unmatch siya. Congratulations. Hindi siya 5G ha. Internet kasi yun. Panalo siya lagi pero hanggang second place ka lang. Hey! Welcome to Undefended Takes, the only podcast who has the strength of the pack. Bagay. Hi guys, welcome back to another episode. So I'm Pat, and I'm joined by Ace, Hello. and I'm joined by Russell. Hello. So boys, kamusta naman yung soul games nyo? Oy. Wala naman. Tapos Na-PM na. na kasi kulang-kulang eh. Kulang-kulang yung laro ko eh. Yung isa dyan, nanalo kay Carme. Let's go! Ay, let's go. Hindi. Pagod yung kalaro ko. Sinadya ko yun. Nakatulog ba siya? Kapag pa sa kanila nung laro namin. Okay. But before we proceed, let us acknowledge first our followers. So, YouTube comments. Russell? First, sabi ni Double Wallop, siya ba si Ryle? I think siya si Ryle. What's up? Next, our Spotify comments, Ace. Okay, Spotify comments. Dito medyo marami, hindi lang first, no? Yung kay Sir Mico Romero. Looking forward daw to participating in future tournaments, no? Nag-feature ng different rosters like SOM and SOL. Para naman daw, magkaroon siya ng different playstyles. Kasi diba, sanay na tayo dito sa roster Battalion. format lang na battalion, no? I suggest Sir Mico next time, makasali ka na sana, then Kasali siya. nagkasali siya. Oh, Hmm. hindi ko siya nakita. Ganun ako kahit hiatus ngayon sa Sol. Ayun. Next kay Sir Vince, no? Sana daw magkaroon din ng topic para sa pag-build ng 5G or 7G team for offline formats. Well. Ito na yun. Ito na yun. Unang salta sa'yo daw. Galing sa may pagmamahal sa'yo si Pat. Ayun, Sir Vince. And solid undefended takes daw. Thank you. Next kay RV, no? Sobrang tuwa niya daw pauwi from Alabang to hear yung shoutout niya. So, good luck din RV sa mga next matches mo. Tapos, meron siyang huling pahabol. TS Arcas format, nakakabaliw. Ang masabi ko lang, tingnan mo na lang yung numbers next time. Okay lang yan. Lahat tayo naduduling. Paminsan-minsan. Okay lang yan. Then, kay Sir Tristan, yan, sakto daw yung podcast na maulan ang panahon. Kalungkutan, sinapak daw siya ni Russell. Ano naman yun, Russell? Ano naman ginawa mo kay Sir Tristan? Kumagat yung the greatest eh. Namatay yung Henry from 14. One turn. Yun yung kumobo. Kaya pala maaga kang chumichismis sa amin. Then, last ay Sir Ryle Mike. Lastly. Siya yung first naman daw siya. Okay lang yun. First comment. Congrats sir sa first mo. Sana first ka pa rin this episode, no? Yeah. Iaabangan ko yan. Okay. Then next natin for our Spotify poll winner. So yung poll natin last episode, which online format do you prefer playing the most? So 50% dun sa poll, nanalo yung Banquest. Yung gusto ng mga listeners natin last time is Banquest. So medyo old school, no? Old school yung trip nila. Hindi ArcQuest, pati Barsnell. Okay. So this episode is another special episode. Bakit Ace? Mapakilala mo naman yung guest natin. Oo. Isa to sa mga tinatawag na super rookie, no? Pagpasok na to, magaling na agad eh. Oo nga. I-glaze natin na katulad ng culture natin dito, tradition. I-glaze natin ng mga lahat ng guest natin para take siya sa next match namin, di ba? Mabait pa naman to. Sobra. Oo. Yan. Ewan, titake to. Tapos, leader to ng Fire Nation. Yung kumbaga sa second wave ng unmatched players. Siya yung kumbaga spearhead siya. Kumbaga siya yung leader. Nakalokohan yun. Sa pagiging magaling din na player, syempre. Walang iba kundi si Yoiba. Let's go! Let's go. Sobrang bait na. Tama ka doon. Yan, no? Pero leader ka rin ng Fire Nation. No? Tama naman yun, di ba? Tama Hindi ko alam yun. Mababait yung batch Ay, di ko- namin. Tama. Yoiba. Pero ano bang pangalan ni Yoiba? Sino ba si Yoiba? Yoiba lang tawag ko siya sa Yun na lang, men. Yung iba Yan. ba? Ano lang. Online lang. Si Drew, Yan, syempre. Si Drew. Seed 1 din yan. Seed 1 yan. Si Duan. Si 3 lang kasi tayo. Kung mahirap. Oo nga eh. Sorry, seed 3 lang kami ha. Pero kayo ba, Ace, Patrick, paano nyo nakilala si Drew? Kailan nyo siya unang nakilala or nakita? Sa akin, kilala ko si Drew sa The Office. Nakalaro ko siya sa The Office. Sa una ko siyang, round 1 ko rin siya nun. Match-up namin. Bigfoot ako. Tesla siya sa Baskerville. Bully ng mga newbie.
tatlo sila, yung Three Musketeers. Preview na lang, baka i-guess natin yung tatlo eh. Yung dalawa pa lang natitira. So, yun. Sa akin naririnig ko lang sa inyo dalawa si Drew. Parang sabi niyo may Pasig Boys na tinatawag na tatlo sila. Tapos tatlong malulupit din maglaro. Sabi ko, ganun. Okay pala yung mga yan eh. Mababait siguro yan. Sobra. Kasi taga-Pasig. Parang dun nag-start na narinig ko yung pangalan ni Drew. Hindi, nung sa high stakes yun, sabi ko, parang nagpustahan tayo, di ba, kung sino mag-champion. Sabi ko, pustahan ko si Drew. Pustahan ko ng foil kay Drew. Kaso yun, second place eh. Tumpa ako yan, men. Ako po. Sorry, men. Sorry. Sa'yo, Russell. Nakikita ko sila, naririnig ko rin sila noon, nakakwento sa akin, yun nga yung Pasig Boys na malalakas daw. Before ko sila na-meet, sino man kwento? Si Alphon ata yun, sinasabihan na ako na may bago daw na batch ng players nga. Scout Na si Alvin. magagaling. The Office nga naglalaro. Tapos, pero una ko silang nakita, I think, sa Play Cafe, yung mid-tier tournament. Pero hindi ko nakatapat si Drew. Nakikita ko lang. Ang nakalaban ko doon yung dalawa sa Three Musketeers. Una kong nakatapat si Drew sa Okada. Doon sa Wukong versus GB. Wukong versus GB. Nangungot na naman. Alala mo yun? Hindi na makakuha. Nakalimutan ni Drew na na yung bewilderment, combat damage lang. Kaya nag-trigger pa rin yung punch ni GB. Ay, yung punch pala, hindi pala kailangan manalo. Oo, Kaya trigger pa nasa rin. isip ko if you won noon. Oo. Yun yung Lumipat. unang, yun din pala, hindi lumipat si Drew. Hindi ka lumipat, nalimutan. Tagal na Kaya no, yun. 1 year na yun, no? Bilis lang. Okay. So, yung next question namin, Drew, yung usual namin question sa gets namin, how did you get into Unmatched? Mahabang kwento yan. Yun, magtupo na ako. Ayan, sige. Ano ba kami ng Simula ako pulutan? mag-unmatch, nagyaya yung isa kong tropa dito sa Pasig, si Aaron. Okay. Ano siya, nagtitingin lang daw siya ng mga site na may mga tournament na Magic, Tekken. Tapos nakita niya, tournament ng Unmatched. Sabi niya, ano to? Ngayon, sinearch niya, bumili siya ng isang box after ilang days. Nung nilaro namin, after 1 week, sobrang dami ng box. Tuloy na. Lagi pa kaming naglalaro dito sa bahay. Dalawa, tatlo lang kami ni Aaron at ni Paul. Tapos, nag-decide kaming sumali ng tournament after amat ata yun. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na. Na-addict na. Hanggang kompleto na lahat ng box agad. Sino yung bumibili ng box? Yung mga naunang box? Ngayon, ang setup kasi namin, hati-hati Yan. kami sa Hati-hati kami sa characters. Parang naka-pool siya. So, isa lang yung bumibili sa amin, si Aaron nung una. Tapos, Yaman naman. Pogi pa yung balita ko. Shoutout sa bossing namin. Oo. Balita ko, pogi. So, ang Exit mangyayari na yun. nun, pipili siya ng lineup niya sa Bring 5. So, yung matitira, hati kami ni Paul. So, kailangan First pick siya. pagbuo ng lineup, medyo pag-isipan kasi walang nauulit na heroes. So wala kayong pare-parehong heroes, no? Pero dati. Dati Una. yan. Ang nangyari kasi, yung mga heroes namin nung simula, doon na kami nasanay. Parang hanggang ngayon, oo. iwahiwalay pa rin yung hero pool namin eh. Hindi Nasanay ilang na heroes. rin. Konti lang yung yung baga nag-overlap Overlap. kayong Oo, heroes. konting overlap lang. So gumagana pa rin yung polling. Oo nga eh. Kaya si Paul tayo laging low tier lang yung hero sa meeting. Yun lang yung natatandaan ko sa kanila. Your baby. Ren. Black Panther, Titania, mga ganun dinadala ni Paul. So yun, since na-discuss na natin yung history mo sa Unmatched, tanong din natin yung isa sa usual question namin is, which is your favorite hero or main hero sa pagdating sa Unmatched? It can be different, favorite or main hero. Yung ngayon lang ba? Or simula lang? Yung ngayon, yung constant mo lang, constant mo. Ngayon kasi yan, lagi yung dinadala Jiltren. Yun. Yun, no? Grabe. Oo nga, doon ka nga kilala. Bakit si Jiltret ang minahal niya? Yun. Iba kayo nadidinig eh. Ano ba? Okay. Hindi kasi si Jill, hindi man siya maraming sobrang winning na matchup. Pero sobrang konti lang din yung losing niya. So parang halos lahat. Karamihan, even matchups lang. So Tama. pag alam mo na yung matchup, medyo lamang ka na. Versatile yan. Pero siya yung siya ba yung pinakamasayang gamitin para sa'yo? Ay hindi. Masaya ako pag Winter Soldier ako, nagmamanuver lang ako buong laro. Ayun. Boring. Ganun ka pala. Hindi, akala ko favorite hero mo, Erdin eh. Isa pa yan. Favorite Oh yan. no. Oh, favorite. Pero yun eh. Laging no? Laging umaabot ng championship. Oo. Oo. Kasi hindi ko na ginagamit yun kasi may sumpa yun. Ano yung sopa? May sumpa niya hanggang panalo siya lagi pero hanggang second place ka lang. Hindi ka pwede. May restriction pala. No? May restriction. Okay. Alam natin yung favorite and main hero ni Drew. Pero tanong natin si Drew, ano yung doon sa topic namin last week, ano yung favorite online format mo? So, yung batalyon. Yung Arsenal, yung Banquest, ganun. Anong pinakagusto mo doon? Ladder. Masaya yung
yung Arsenal assignments eh. Gusto mo yun? Okay. Gusto ko yung Bakit? medyo random tas sabay-sabay mo siya i-a-assign. Yun. Tapos Yeah. yung pagsabay kayo nag-pick, mababan yung ano niyo, yung same heroes Same niyo. hero. Kung pwede nga lang Oo. sa face to face yun, ganda sana Dati eh. ganun. Di ba ganun? Dati ganun. Bago kayo Dati. pumasok. Sila kayong maleta. Isang maleta. Oo, Maleta oo. na lang. Oo. Wala pang Ito Fire yun. Nation nun kasi. Oo. Pero okay din yung ano yung parang combination ng ano, Yung pag-pick. anong tawag dun, yung Ban parang quest? sa Dota yung banning. Banquest. Yung ban phase niya Banquest, alter Banquest. crate. Yung parang Yeah. sa Summer of Solid. Summer Legends. of Legends. Summer of Legend. Yes. Arquest. Ayun. Arquest. So let's proceed naman to our main topic for this episode, which is the most requested na episode natin. Yes. Sa wakas. Yes, ito na guys, sa wakas. na gawin namin topic is yung local tournament drafting. Yes. Okay. Basically, sa local tournament drafting, merong dalawa, quote-unquote na Usual. main formats. So, didiscuss namin siya ngayon. So, first, So yung pinaka-common talaga, ever since nag-start din ako, yun na yung madalas ginagamit, yung battalion. Yep. So, ano yung battalion? Usually, bring 5. Originally, bring 4 para isang box, na-mention natin sa previous episodes, pero yung usual is bring 5. So, sa battalion, magdadala kayo, tapos depende sa TO kung paano yung banning, alternate banning or simultaneous. And then, matitirahan kayo ng 2 heroes each. So, sa 2 heroes, simultaneous kayong pipili. Tapos, yun yung hero na gagamitin nyo for that round. Yun na yung battalion. And then, may mga variants nga siya, like I mentioned, kunyari sa banning, yung iba kasi, may ban or position advantage, flip coin or die roll, tapos pipili ka kung ban or position advantage. Kung ban ka, ikaw yung unang magbaban. Sorry, ikaw yung second na magbaban. Kasi ikaw yung banning is last 1-2-2-1. Yes. So, nasa iyo yung last say dun sa draft. And then, position advantage, syempre, pipili ka ng position. And then, may variant din kasi, pag simultaneous yung bans, so walang ban advantage, pero may map or position advantage. So may map selection din. Minsan 2, minsan 3 maps. So depende rin sa organizers. Tapos may mga nalaroan din ako tulad sa The Office, bring your own map. So pareho kayo ng kalaban mo may map, tapos may provided sometimes si TO. So may map advantage din. Pero may dala kayong map. So okay din yun for map advantage kasi para sa lineup mo yung dala mong map syempre, 'di ba? Mas importante pa din yung map advantage. So yun, yung isang variant. So may iba pa bang variants? Parang yun yung mga naiisip ko ngayon eh. parang yun yun lang. Now, yun naman na siya. Oo. Dami. Pero bago tayo doon sa mga lineup and drafting mismo. Sa battalion, ano pa ba yung mga ibang pangalan nito, Ace? Marami yan Ay, ito. Hindi lang battalion. Eto daw, lilinawin lang namin. Pakilakasan, please. PSA announcement. Lilinawin lang namin. Yung 5G, yung tunay niyang pangalan is battalion format as touch intended. Yan. And again, yun yung pinaka-normal format, pinaka-accessible din kasi siya kasi you only need 5 heroes unlike sa ibang sets. Again, inulit ko lang din, yung variations naman nag-iiba-iba. Pero pagdating naman, ulitin ko lang kasi hindi siya 5G internet kasi yun. Battalion siya, battalion. Meron pa. Actually, Meron wala pa. na akong ibang Bring 5. Bring 5. Bring 5. Or 1-2-1. Yan, ginagamit. Narinig ko na rin yan. Totoo na. May tanong ako, men. Yo! Sinong naka-imbento ng netong format na to? Sinong unang Nakalagay dito, developer, Filipino community. Alam ko si Touch plus si Okay. Cybele? Na actually nabuo siya during nationals, nung qualifiers. Ang initial format prior sa nationals is Arsenal. So magdadala ka ng napakaraming Maleta. characters. So parang hindi siya accessible if yun yung hindi mo siya gustong laruin kasi nga kailangan mo ng maraming heroes. So nag-formulate si Taj ng battalion na isang box lang meron ka ng dala. Nagkaroon na lang konting tweakings like walang big tree para hindi same yung dala-dala nyo. Kung hindi ako nagkakamali, ang kasama niya si Cybele ba? Si Gaston yan. Kung hindi ako nagkakamali. Si Siya din Gaston. siya mga nag-start sa Discord ng UM League na PH. UMPH na Discord. Salamat sa history lesson, mga matatandang player. Walang anuman Fire Nation Peter Fire Nation. Talaga ba? Nung Nuts Qualis lang to nag-start? Yung battalion na... kasi nag-livestream yung GL para To ituro. si Taj yung naituro yan. Salamat sa history lesson. Ngayon ko lang din nalaman yung iba doon. So, usually bring 5, di ba? So, paano kayo gumagawa ng lineup nyo sa 5? Paano kayo pumipili? Like, meron ba kayong specific strategy or yung trip nyo lang na hero?
Sige, umpisahan natin. Sige, Ace, mauna ka. Ako? So, Metaslave ka dapat. Yan yung Mm. pinakauna. Oo, pansin mo ako, Metaslave ako. Hindi naman ako nakahihiya. Ganun talaga buhay. Nagkataon lang yung mga gusto kong hero. Nandun lang din sa taas eh. Pero, kailangan, hindi lang basta dapat magdadala ko ng ito, gusto kong hero, tapos expect ko manalo o gano'n, di ba? Hindi lang yan. Kailangan mo rin i-shape mo yung roster mo siguro na may common weakness sila, tapos iban mo na lang yun. Spoiler alert, ayoko ng Wukong, so lahat ng hero ko ayoko ng Wukong, gano'n. Parang, Ban na lang, no? yung may common weakness sila, okay na yun, di ba? Like, automatic tanggal. Usually naman, di ba, may ban tree ka, so makakapag-adjust ka. Next, sige, ikaw, Drew. Haba-haba to. Upo muna kayo. Sige. Yan. Kasi pag gagawa ng lineup, depende yan eh sa kung anong klaseng tao kayo. ikaw ba yung klase ng tao na, uy, zero hand ako. Wala akong ibang choice. Maneuver attack. Meron din naman kung kagaya ko kayo, ay 7 na yung cards ko sa kamay. Parang masarap mag-double maneuver. Based yan sa playstyle nyo. Ako kasi, para sa akin, pili ka ng isang hero. Yung gusto mo talaga gamitin, hindi nagmamatter kung high tier ba siya o low tier. Ang ginagawa ko, mamaya bibigyan ako example. Medyo magulo ako magpaliwanag eh. So, pili ka ng isang hero, tignan mo kung kanino siya malakas sa mga nasa meta. Tapos, so may 4 ka pang kulang. Ngayon, yung 4 na yon, hanap ka ng mga heroes na same ng winning sila dun sa winning matchup na napili mong hero. So, example, kunyari ako, Jill Trent. Ngayon, hanapin ko, tingin ako sa stats or based on experience sa mga matchup na kabisado ko. Kanino ba winning to? So, kunyari, Siri, Medusa, ayan. Tapos, hahanap pa ako ng mga heroes na Magko-complement. winning kay Siri tsaka kay Medusa. Kunyari, lalagay ko si G-Bat. Pwede rin, ilagay mo yung mismong hero na yon, Medusa. Mindset ko doon, para pag nakita ko yung dalawa na yon, hindi ko na sila ibaban. Tapos, kabisado ko pa yung matchup. Pag yun yung naging matchup namin, feeling ko, may advantage ako sa matchup na yun. So, pag nabuo mo na yung 4, so, bali 5 na yun. 1 plus 4 equals 5. Tama ba? 4 plus 1, 5. O, tama naman. Depende kung 3 yan. Mahirapan ka na lang sa banning doon pag hindi lumabas yung mga tinarget mo. So, yun. Medyo dapat. True. Kabisado mo yung mga So, targeting ka. Okay. Tama. Tama. Oo nga, maganda nga. Meron Sige. din naman na pipili lang ako na kunyari mayroong isang hero sa meta na nababad trip ako na gusto kong talunin. Kunyari, Electra biglang i-open. Ayun, bali same mindset lang, targeting nga. Magdadala ako mga Luke, She-Hulk. Tapos hindi ko na ibaban yung Electra. Ganun lang ako bumuo ng lineup. Target. So, mukhang target talaga yung strat lineup creation mo. Si Ace Metaphor. So, target. Ikaw ba, Pat? Ganun ka rin sa kanila or iba pa? Ako, targeting din, pero may special. Kasi nung expo, ang ginamit ko, all girls lineup. So, gusto ko may team. pero good thing nun, sumakto na may pang target talaga yung lineup ko. Ayun, same naman, nabanggit naman nila, pag may gusto akong i-counter or may target akong hero dun sa roster na available, as much as possible, 4 out of 5 fighters sa akin, yun yung gagamitin ko. Kasi ang gusto ko is magtira na lang ng 2 best matchups na against dun sa dala ko. Kumbaga, pagkatingin ko pa lang sa banning pa lang, alam ko na yung dalawang ititira ko against sa kalaban pag batalyon. Tama. Hindi, may sinasabi si Madam Derek eh. Yun nga, di ba? All girls. May all girls ako. Tapos last time, ayaw tuloy. Alam ko na yun. Alam ni Aaron yan. Si Aaron isa sa nakaka-discover niyan eh. Ako, dati, target din ako noon. Nung Nats, nagta-target ako ng Electra. So, 4 sa hero ko, anti-Electra. Ganun. Kasi, medyo expected mo naman na mag-Electra yung mga tao eh. Parang pag may meta read ka, maganda siyang gawin. Kasi sure na may good or even matchup ka na agad. Pero kasi sa dami ng heroes ngayon, hindi ko na siya ginagawa, yung targeting. Mas tinatry ko ngayon i-balance na lang yung lineup ko instead of mag-target. Pero yung pag-start ko, medyo pareho kay Drew. Pag pipili muna ako ng hero na gusto ko, kahit sino pa yan. Kunyari, Tesla. Maglalagay ako ng Tesla.
Tesla. Tapos, yung remaining 4 ko, yung magbabalance lang nung matchups. So, yung mga tumatalo kay Tesla, maglalagay ako. Tapos, yung mga common weakness nung, kunyari, dalawa yung dagdag ko. So may tatlo na ako. Complementary kasi kabalik na rin. So, kung may tumatalo sa kanila, ibaban ko na lang din, parang kay Drew nga. Pero as much as possible, yung gusto ko, hindi lalampas ng 3 heroes ko na may autoban. Kunyari, si Ace, di ba? Wukong autoban niya, di ba? Yung sa akin, masasabi kong balanced yung lineup ko kapag 3 or less heroes lang yung autoban. Pag lumampas ng 3, magpapalit na ako ng hero for sure. Para at worst, even matchup yung makuha ko. So, to summarize lang yung lineup na, yung paggawa natin lineup si Ace, di ba? Si Ace, meta horde daw siya. Okay, so basta top tier. Si Drew, tsaka si Pat. si Drew, mas targeting, pero may sasama siyang hero niya, di ba? So, tapos magta-target siya. Si Pat, ganun din, pero minsan thematic. Automatic. Tapos Ay, ako, mas teams gusto ko yan. lang balanced. So, yun. Ang daming pwedeng strats. Pero, hindi pa naman doon nagkatapos yun, di ba? So, sa mismong draft, well, na-mention na rin naman ni na Pat tsaka Drew sa strategy, di ba? Yung mismong banning. So, paano kayo mag-isip doon sa banning? Sige, unahin mo na, Drew. Dahil nga targeting yung Yun. semi-targeting yung strat ko. Pag nakita ko yung target ko, so automatic, iiwan ko na siya. Tapos, pag naman wala yung mga tinarget ko, doon nalalabas yung parang sa experience na magbabase kung alin yung may pinakamaraming losing matchup sa akin. Yun yung una ko ibaban. Tapos, magbe-base na lang ako dun sa mga, kasi kung alternate ban ganun yung mangyayari. Parang uulitin ko lang yung process. Pag nag-ban siya, titignan ko alin pa ba yung losing, may mga losing matchups pa ba ako na marami. Yun yung uunahin kong iban. Ngayon, pag 3 na lang yung natitira sa akin, usually may idea ka na niyan kung Ano ano gagamitin yung niya? magiging matchup, kung ano yung gagamitin mo. Either kung ano man yung gamitin niya. Yun ang kagandahan ng last ban Pag 2 na lang sa'yo, tas 3 pa sa kanya. So, may Alam mo na idea yung ka na kung halos. ano gagamitin mo. Oo. Kahit ano yung gamitin ng kalaban. Minsan, pag ganun, parang ikaw nag-decide. May steer ko na kung parang ano yung gagamitin niya. Ikaw na mag-decide kung ano gagamitin. Kaya may pros and cons yung targeting So, almost never ka magkaka-losing matchup. Pero, mauumay ka kasi yun at yun yung mga matchups Puro na yun. gagamitin mo. So, sangkatutak na Jill Medusa, Jill Siri. Oo nga, kaya madalas Jill ka, kasi Pero puro even-ish. ang kagandahan naman nun, konti lang yung papracticein mong matchup. Okay, sa akin, pag may yung autoban ko, pag wala. Pag may autoban, sure na yun. Huwag mo nang guluhin yung sarili mo. Oo. Tapos, parang ganun din. Doon papasok kasi kung gaano mo kabisado yung matchup spread nung dala mo. Yun yung mahirap kasi sa batalyon na I'll bring this hero tapos malakas to and I'll probably win. Pero pag hindi mo kabisado yung matchup, pwede nga lamang ka sa matchup pero hindi mo alam yung dapat mong gawin. Hindi mo alam pa anong gagawin mo doon sa matchup na yun. So, kailangan kabisado mo yung matchup spread up. Tapos, yun, if i-fail out mo, especially if ikaw yung last ban, then good. Chances are na yung worst case na mangyari sa'yo is 50-50. Yun yung pinakang pangit. If hindi ikaw yung last ban, then ikaw yung kailangan medyo mag-adjust. Kaya, dinadala ko yung usually yung magagandang play, yung high tier fighters, yung metas. Kasi, yung matchup spread nila maganda. Kaya sila high tier. Assume mo pa na kabisado mo yung matchup, dala mong high tiers. Then, kahit even, mas mataas yung chance mong manalo, di ba? Just don't have losing na matchup, yun lang yun, parang pinaka-point lagi sa draft. 50-50, okay na yun. 50-50, edi skill na yun, labanan yun. Pat. Ayun, sinabi nila, okay na ako. Hindi, yun nga. Yung ano sa akin naman, same lang na pagka, sinabi ko naman na kanina, na pag nakita ko na yung target ko, yun na yung leave ko. Pero ang good thing naman sa lineup ko, same with Drew na Jill Trent Yenenga kasi. So lahat, puro 50-50. Kaya kapag natira sa akin yung Jill Trent Yenenga, parang okay lang. If ever yung matirang matchup, at least 50-50. High chance na 50-50 yung matitira sa akin. So, ano na lang, matchup knowledge na lang sa pagalingan. Yes, sir. Tama. Yun natin na-discuss pareha sila ng main pala, no? Jill tapos Yenenga. Okay. Oo nga, no? Hindi na nga ako nagyayanenga ngayon. Simula nung lumabas Witcher, yung hirap na Hindi ka nag-iisa. Pero favorite ka dati yan. May gusto lang din ako i-point out. So, yung nasabi nga na nagta-target ka, di ba? Parang minsan, pag nakita mo yung lineup ng kalaban, may nakita kang dalawa doon, yun ang iiwan mo, di ba? So, minsan, wala rin kwenta yung ban advantage. Pero kasi, minsan, so, actually, yun pala yung magandang strat. Pag may nakita kayong dalawa na kaya
kaya ng lineup nyo, yun na, Ipopos- tira nyo na mapopos yun. ka na. Oo, yun. Either pause or kahit basta sa drafting nyo, basta tira nyo na yun. Yung nakikita ko kasi sa iba, nagbaban sila based on dun sa gusto nilang gamitin na hero. Tama. Totoo yan. Totoo. Pero kasi, yung kalaban mo, mag-a-adjust eh. So, Mm. yung gusto mong gamitin na hero, maka-counter nung matitira sa kanila. Parang ibaban lang pala nila yung gusto mong gamitin. Ah, Yung pag matitira napansin. sa'yo, counterable nung matitira sa kanila. Diba? Parang ganun. So, sa battalion, hindi ka pipili, hindi ka magda-draft based on sinong gusto mo. Magda-draft ka based on sinong Sinong ititira. gusto mong kalabanin. True. Yun. Parang yun yung siguro yung thing sa battalion compared sa ibang format. Diba? Magandaan pa niyan, men. Meron kasi mga may ilang mga players nagdadala nung mga sobrang minsan lang madala na hero, mga low tier na, kunyari mga Shakespeare, ganyan, Ah. Wayward. Ano yun eh? Ang kagandahan Parang- nun, ibaban mo na lang yun kasi, di ba, Ah. Hindi mo alam. matchup knowledge yung kalahati ng laro Oo. niyan eh. Ay, hindi ko Oo. alam to, baban ko na lang to, sige, mag-Medusa ka na lang. Oo, diba? Ban Wala to magnet. yung Nagadala as matchup sa ban mga magnet heroes. pag di mo alam. Tama. Actually, tama yan. Kaya sa Pilipinas, hindi natakot yung mga tao sa Medusa. Oo. Kasi ganyan yung thinking, no? Pag hindi mo alam yung matchup, ban ko na lang. Ban ko na lang yung Medusa. Feeling ko yung pagta-target na yung pagbuo ng lineup, parang ano yan eh, tinitimpla pa yan eh. Sa isang tournament mo, makikita mo yung mga Weakness. parang kulang dun sa lineup mo or nasobrahan ka ba sa pag-counter para medyo pwede mong tanggalin para medyo mabalan. So, timpla-timpla lang hanggang makuha mo yung tamang line. Yes. Galing pala naman timpla ni Papa Andrew. Itimpla ko yun. Pwede din Jin. Yan. Tapos ito may isa pa palang strat dun sa drafting yung madalas nami-miss din kasi hindi naman siya usual eh. Yung mirror, minsan kahit weakness mo yung isang hero, ititira mo siya kasi natira siya sa'yo. Parang may So, mirror mo na lang. gagamitin mo para mag-mirror, para ma-force kayo dun sa natirang matchup na may advantage ka. Diba? May ganun may eh. mind games. May mind games Oo. pag may naliwan ka sa dalawa. Yung chance to mirror, di ba? Oo. May times na mamamind games ka pa na paras kayong Gagamitin niya ba? Gagamitin niya ba? Kaso pag ginamit ko yung Bigfoot tapos nahuli ng Sherlock yung di tanga Lugi na. Oo. Risky kasi yun eh. Magandang strat yun, pero risky kasi. Oo. Ganun nga. Pwede kang matalo dun sa 50-50 eh. Tsaka Yes. share ko lang Hmm. yung ano kasi, mindset ko sa tournament. Parang kalahati nung laro, banning. So, Oo. ako, Totoo. pinapractice ko rin yung banning eh, hindi lang laro. Ang gagawin ko, ihiwalay ko yung mga meta na hero sa isang deck, tapos shuffle ko lang siya, magbubunot ako ng random na 5. Tama. Tapos, simulate ko ano ba yung baban ko pag eto lumabas. Kung first ban ako, second ban ako. So, ayun lang. Share ko lang kasama sa pinapractice. Actually, maganda nga Tama yan. naman. Lalo na Maganda pag yun. kilala mo yung mga players. Ayan, maganda. Usually, Ayan. Minsan Alam nga, ba, di ba, predict may mo mga, yun, may mga ganong scenario sa Discord namin yung kami tatlo. May predict namin ano kayang dadalhin ni Ace, ni Russell. Oo, ganun nga. Ito yan, Bigfoot, G-Bat, ano pa ba? Si Ace, madali. Nakadaling lang sa akin. Ayun, pinapractice. Pare-parehas lang eh. Pinapractice tama. yung ban. Papalit lang ako ng last ko. Maganda Ganun. yan. Ayan, so para sa mga listeners natin narinig nyo yan, si Drew naglalaro rin mag-isa. Try nyo rin yan. Pareho. Magda-draft kayo eh. naglalaro ako mag-isa. Nang unmatch Congratulations, you played yourself. Pero effective nga yan. Magandang practice yan. Tama yung ginagawa ni Drew. Napabad trip pa ako pag natatalo ako. Yun lang. Yan yung drafting talaga. Ang ganda mag-draft mag-simulate ng drafting. Try niya yan. Try. Maganda nga yung random. Maganda yung random 5 na expected mong papasok sa meta. Yung qualifier spot, 'di ba, parang naglabas ng kasi ang nangyari doon, 'di ba, parang before that naglabas yung GL ng rosters ng mga heroes. Ng mga players pala. So, pwede mo tingnan yung bawa yung kay Nag-scout Alphon. ka. Oo, yung kay Alphon yung dala niya Yeneng, Tesla, Dusa, G-Bat, Bigfoot. Dahil nga sa ganyan, kasi di ba may mga tournaments nagpo-post ng lineup. Kaya ngayon ako, every tournament, nagpapalit ako ng lineup. Wala akong consecutive tournaments na same lineup. So sige, okay, ayos. May iba pa kayong strats? Kasi kung wala, move on tayo dun sa na-mention nga ni Ace na may banning possession map advantage. Pag may ganun, ano usually yung pinipili nyo? Para sa inyo, ano yung pinakamagandang advantage? Let's say ban tsaka pos yung meron. Sa akin, position lagi pinipili ko. Kasi Talaga? yung sa strat ko, yung pag-target ka, parang usually, kadalasan alam mo na yung ibaban mo eh.
eh. Tama, Hindi tama, tama. pero may mga instances din na kailangan mo ng last ban. Sa tagal mong ginagamit yung 5 heroes na yun, sa pagsi-simulate mo ng draft, dun mo malalaman na kailangan ko ng last ban dito. Tama. Pero more often than not, position Position. na pinipili. Kayo ba? Ace Pat. Same. Yes. Tapos, kasi nga may Post din. targeting naman na. Ah. So, halos hindi na nagbabago yung Mm. banning mo. So, parang iisa lang na may ibaban mo eh. So, go for post na lang. At saka dagdag Makes ko lang sense. pala, minsan nagra-random ban advantage din ako pag, alam niyo yung mapa na hindi ka naman maa-attack first turn kahit Ah, Oo. Yes, So yes, parang yes. neutral yung mapa. Yan pwede kang parang balewala yung position advantage. Oo, tama. Hindi din naman sobrang aggro nung kalaban, pwede kang mag-ban advantage para sure ka na winning to even ka lang. Same. Actually, same lang. Same din. Same. Ganun naman din yung thinking. Pag may bagong Depende hero, talaga. pag may bagong hero, minsan gusto ko mag-ban advantage. Pag may di ako kabisado. Kaya Para nag-ban mag-adjust. para mag-adjust lang ako sa dulo. Hirap na Oo. mabak sa corner pag di mo alam yung match. Pero most of the time, yung position. Pag post map. oo. Ako, map. Map ko. Gusto ko map. Gusto ko map. Mas importante map. Kung may map kasi na choice, ibig sabihin, enable din yung mga heroes. Tama. Pero parang, oo nga, no? Napansin ko nga. Oo, maganda nga map. Maganda map, no? Pero depende rin sa ma-random, no? Na ma-random sa table. Imagine mo parang halan din nun kung yung binigay sa'yo, Sherwood sa Marmorial. Ganun lang din yun lang din yung parehas. Mag-position ka na lang. Oo, diba? Parehas lang yun. Pero usually map kasi para at least kontrolado mo yung game. Mas kontrolado mo compared sa boss. Sabagay, oo. Kasi may mga matchups nga na no? Pag pangit yung map sa'yo, losing ka na agad. Okay, 50-50 kayo. Nagfi-flip yung tama. yung matchup mo. So, usual din kasi sa mga tournaments, di ba? Die roll, tas pick advantage. Oo. Tingin nyo ba, mas okay yung ganun? Or mas okay na random advantage na lang? Random sa akin. Gusto ko yung random actually. Ako, random din. Kasi pag may advantage Parehas kayo marunong. pag paras, assume mo naman assume mo na paras kayo marunong Pag may advantage pick ka kasi, minsan nagiging double advantage. Pwede naman. Parang yung na-mention nga ni Ace na example, Memorial Sherwood yung mapa nyo, big map. Kukunin mo pa post 1. Napili mo pa yung post 1, di ba? Big map na, kaya mo pang umatak ng first turn. Parang ang laki masyado ng advantage. About dyan, actually, shoutout na lang din natin yung mga TOs. Dapat magkaiba yung map na bibigay nyo. Kasi, kung ano naman yung binigyan mo ng di ba? Yung position advantage, wala lang din siyang advantage yung parang wala rin siyang choice. Yan, si Pat, alam ni Pat yan. Balance naman yung choices, di ba? May choices talaga. Hindi, pero si Patrick nira-random niya, pero 3 kasi. Oo naman. So, malaki yung chance, sobrang laki ng chance na magkakaiba talaga. Tawag na lang doon, malas kung lahat malalaki na bigay sa'yo, di ba? Oo. Malas na lang. Hindi, meron akong parang naming convention dun sa maps ko na small, big, para at least kahit random, quote-unquote, may variety. Hindi siya hindi siya nagtatatlong big. Hindi siya nagtatlong maliit na mapa. Yung iba kasi, actually, yung ibang TOs din kasi ginagawa. Ito, bigyan kita ng 4 player saka 2 player. Yung 2 player na binigay mo sa akin, Sherwood eh. Wala din eh. Depends sa purpose eh, diba? Parang ganon. I think it's on TOs na rin na study yung maps and make sure na hindi maiipit yung mga players para for a better game, diba? Experience. For everyone. Yeah. May isa pa ako napansin sa dito sa format na battalion, yung pag advantage pick. Feeling ko pag ban, 'di ba, merong ban position map. Yung timing nung pag-pick nung kunyari position ka. Kailan mo sasabihin kung first o second ka? Ang ano ko diyan, pag ban position, feeling ko dapat before ka mag-pick, sabihin mo na kung ano position mo para fair. I think yun yung original eh. Tama. Alam ko yun yung original eh. Depende pero kung post map naman, dapat before din ng pick, pumik na ng map tapos tsaka pipick yung position para minsan Before kasi hindi. parang sobrang ang laking advantage na pag alam mo na yung hero tas tsaka ka pipili ng ang map ay ng advantage. Pero kasi kung ganun din, position. inisip ko nga rin yun eh. Like before mag-reveal saka magpipick yung map position, yung map pick. Di ba parang telegraph na rin yung pick mo noon in a way. Oo nga no. Pero at least hindi siya random. Actually, yun yung ano ko, hindi ako sure kung ano yung tamang solution doon. Kasi both sides parehas kayong parang nagtitilt yung advantage masyado sa dalawa. Before or after mo gagawin. Pero online, yung mga online tournament may hero na, 'di ba, bago. So baka mas maganda nga may hero na muna bago mag-pick ng map tapos tsaka magpi-pick ng position. Parang hirap no? Parang biglang yung timbangan ng advantage
Hindi mabalance. Yun yung mahirap. Mahirap nga. Ano nga yun? Bahala na yung mga tiyo dyan. Bahala na kayo dyan. Tiyos, magkano kayo? Seminar ba kayo? O kayo magsama-sama kayo? Meron pa iba, no? Declare agad yung position before yung banning. Ay, may may ganun. ganun yan. Paano nga ba? Bahala na. Bahala na kayo. Tama. Okay, ang maganda Favor doon is yun. maganda isa-simulate pa rin or hihingi nyo ng feedback yung players para at least makita kung saan yung may mali dun sa format or kung anong mas maganda na ma-experience ng players dun sa kung either map muna or pick hero muna. Kailangan pa rin i-test talaga. Ang kagandahan naman, sinasabi naman prior. pag ni-intro yung tournament, sinasabi. So, pwede mong i-adjust yung strat mo na kasi Tama, naman na ganun yung Tama. timing nung pick ng advantage. Tama. Dapat talaga kaya sabihin. Okay tayo sa battalion? Okay, no? Okay. Pero may isa pa. May isa pa. May isa pa? May isa May isa pa. pa pala. Pero ano naman, medyo similar naman, pero iba. Iba pa rin. Ano yun? Ano yun, Pat? Yung next naman na format na yung secondary format na ginagamit ng Philippine natin sa local tournaments is yung locked and loaded. Na napabanggit naman namin sa previous episodes na yun, nagawa nga namin Anak ni nila. anak namin ni Russell to. So with the help of the of Community. South Community and everyone na nagpatulong kami. Bring 7 to. So 7 yung dadalhin na fighters. Parang I just thought of nga na another format na at least iba dun sa usual natin na battalion. May banning phase, may drafting phase. So, ayun. Ang pinagkaiba niya sa battalion kasi dito sa locked and loaded, 7 siya. Yung sa battalion, di mo alam, di ba? I mean, pwede ka naman Difference. mag-battalion na 7. Ang difference nito, yung mayroon ka talagang map, yung sa nagawa ko, may 3 map na may pick ka between 3 maps. Then, dito, yung drafting phase, you'll ban 2 first, 2 fighters, either simultaneous or tig-isa-isa. Then, you keep 1. So, yun yung, Keep yun yung special doon. You keep 1. Basically, you lock one fighter or character. Then, you proceed to banning 2 again. Then, you pick or lock 1. So, at least, midway of the draft, may nakikita ka ng pwedeng i-lock yung gustong gamitin nung kalaban mo. Ayun. Magpa-form na yung strategy mo. Yeah. Parang umiikot yung draft agad. Midway pa lang, pagka-lock ng 2 players, pwede ka mag-pivot into another drafting or another yung gusto mong ma-pick mo. Yung variants naman nito, medyo cute pa. Medyo onti pa kasi medyo fairly new yung format. So there was a variant na ban 2, pick 2. So yung ban kasi sa normal na locked and loaded, tigi-isa. So you ban 1, then you ban 1. Pero dun sa variants, ban 2 ka agad. Tapos you lock 1, tapos ban 2 ulit. So 2 sabay. Padalawa-dalawa agad. Kasi yung original, di ba? Oh. Pa isa-isa lang. Yes. Isa-isa. Ban mo na isa, tapos ban isa. Actually, wala nang ban. Nagkaroon ba di ba nagkaroon ng ganun na format na wala nang map ban? Yung dati. yung previous iterations nito, version 1 or version 2, yung map 3 pero may ban na isa. Then after considering and yung sa feedback ng players, parang mas gusto nila or mas okay sa kanila wala nang map ban kasi nagiging double advantage dun sa Tama. Another variant naman, yung mini locked and loaded. So may nagkaroon ng one time na parang ginamit nila yung locked and loaded pero mini, so naging 5 lang. So bring 5 pa rin pero yung May format isa-isa ng lang, locked and loaded ay isa-isa. Actually hindi ko siya na-try pero parang ang cute lang nung thought na may ganun, parang pick agad ako, parang ganun. Tsaka yung isang Ah. difference kasi dito dahil 7, di ba may isa kang Malaki. matitira? Basically parang may in-align natin to ng sa online tournaments na meron kang quote-unquote self-ban. Yes. Yung sa battalion, meron kang ititira sa kalaban. So dito sa locked and loaded, kahit itira mo sa kalaban, meron siyang chance to self-ban yung matitira niya. Yung ititira mo. Hindi ka maiipit dapat sa drafting dito. Yun yung thought process namin ni Russell. Ang hirap magkaroon ka ng na-lose ka sa natitira sa'yo. Tapos pwede mo pang ma-force ang 50-50. Depende dun sa bans and picks. Yung sa pangalawang pick mo. Parang natalo ka dun sa first pick. Kuha ka Pwede ka mag-pivot. Good pick. Pwede kang kumuha ng good pick sa second. Pwede kayo mag 50-50. Yes. May mas yung mind games, I think, sa drafting. So, ito another segment na ng pagrarant lang. Nilagay itong segment na to kasi isa sa aming 3 may pet peeve pag sinasabing 7G. Pero spoiler alert, hindi ako. Yan, wala. So, huwag nyo daw. Yan. Kasi
mo daw, hindi ka 7G, ang tawag nga dyan daw. Lock and load din, ano pa. Ikaw ba naman, binyagan kang ace pangalan mo, tawagin sa'yo boy, di ba? Parang madiri mo naman. Gusto ko ng tawag sa'yo, di ba? Diba? So guys, pag ipapayaan nyo daw, ipapost nyo yan. Format lock and load, hindi daw 7G, hindi daw 7Dex, lock and loaded daw. Pwede daw LNL, pero wag daw So yun na naman daw, pinapasabi lang sa akin. Hindi naman ako yan. Okay lang yan sa akin. Loko, wala akong sinabi yan. Uy, wala. So, Ikaw lang yan. Yan lang, yan lang. Wag lang 7G. Locked and loaded. LNL, pwede na yun. Ayun pala. Ikaw pala, men. Pare-pares lang yan, pero mas maganda sana kung locked and loaded o kaya LNL. Thank you po. Masaya ako nakikita na ginagamit ng ibang players yung Yung format 7G. na nagawa namin. No? So na-discuss naman natin yung locked and loaded, yung differences sa battalion. So discuss niyo naman yung paano kayo nakikreate ng lineup. Ikaw muna, Drew. Yung strat ko kasi sa battalion, hindi gumagana dito Hindi. Kasi Hindi. meron Hindi, kasi merong may self-ban yung kalaban. So, kung sino man yung tatargetin mo, parang hindi na lang niya Sayang. gagamitin, di ba? Oo. So Oo. ngayon, parang napapansin ko, nagiging strat ko pag ganitong locked and loaded. Strat ni Ace, yung kanina, yung mga meta pick, na may halong mga niche counter. Kasi, Yun. ang, Yes. Tama. ang nangyayari, di ba, meron ka early pick Mataas yung chance na papasok yung isa sa mga high tier mo na comfort pick. Kunyari, nagdala ka ng kunyari lang, open big 3. Isa dun sa big 3, papasok, di ba? Tama ba? Pero sample lang, ganun. Yung tatlong pinaka malakas mong heroes, papasok na yung isa. So, ayun lang. Napansin ko lang, hindi gumagana yung Oo, iba. target dito. So, more on kailangan balance ka. Tsaka isa ko Oo, pang yeah. napansin dito sa lock and loaded, nung una kong nilalaro. Parang nangyayari kung sino yung una kong pinik na hero, yun na yung Most likely. ginagamit ko. So, isa pang dito, pagalingan mag-ban. Parang ganun. First phase pa lang nung banning, first to ban, may mind games na kasi sobrang crucial nung first. So, ayan, ingat kayo dyan sa lock and loaded. Okay, okay. Oo. Ikaw, Ace. Sa akin, ayun pa rin. Ano tayo? Isang dakilang metas. Kaya dito kasi pag yung pampito mo, pwede mong gawa ng paraan. Pwede kang magsingit ng niche counter pick sa babae. Like Tomo biglang suddenly viable siya pag ginawa mo yun. Tapos pwede mo ring i-self-ban, di ba? Pag hindi Pag di iiwan. pasok. Yun na, yung magpipiggyback ride lang nila sa sinabi ni Drew na pagalingan mag-ban. Lalo na sa first two. Tapos, hulihan kayo na sa una yung ipipick actually. Parang gano'n na gaya. Kasi, minsan kasi pag nahuli mo yung pick niya, bawa, example yung kay Robert na sa akin. Alam kong comfort pick niya yung GB. So, pinik niya yung GB. Kahit alam ko yung roster ko, yung natira pa sa kanya, maraming counter sa Houdini. Pinik ko yung Houdini. Tapos pagbukas namin, tapos nagtawanan kami kasi parang nahuli ko yung GB niya. Tapos pagbalik sa akin ng 5 niya, pinagbababan ko yung mga natirang counter ng Houdini. Nung naiwan sa kanya, parang gano'n. May ganong angle nga. So yun, parang get your meta heroes, then you can squeeze at least one hero na kabisado mo yung matchup sa high tiers, then predict the bans. Especially doon sa first two, then yung lock, so yung safe na pick mo sa uno. Sa'yo, Russell. Ako, iba rin yung sa akin. Iba rin yung paggawa ng lineup dito. As much as possible, balance pa rin, parang sa battalion. Pero, yung thinking ko naman dito, since medyo similar kay Drew, na may top 3 heroes ka So, meron akong 3 heroes na gusto talagang gamitin. Sure, isa papasok doon. Tapos, yung remaining 4, yun na yung magko-complement doon sa 3 naman, instead of paunti-unti na isa. So, pag kunyari, titingin ka ng stats, may autoban ka pa rin. Pwede kang magka-autoban, pero yung autoban kasi sa format na to, hindi ganun kaganda. Kasi pag may autoban ka, pwede ka na agad malugi dun sa banning Ginagawa ko, dun sa 3 ko, as long as na wala silang 2 or 3 siguro na common weakness. Solid na yung 3. Yun na yung 3 ko. Sa 4, pwedeng puro counter picks na. Or balance, kung sakaling maipit yung 3. Kasi kunyari sa 3, tas yung dala ng kalaban ko, 4-5 na good dun. Edi, iba na lang yung gagamitin ko. Yung sa natirang 4. Parang gano'n. So, parang rin kailangan mo rin consider, di ba, may map advantage. So, Yun pa. yung lakas ng heroes, parang nagbabago. Yung mga Achilles, bigla lumalakas na. Yan, lagi Mga lumalabas map-dependent na heroes. So, Ayun, pag ganun, kailangan mo pang i-consider yun sa lineup. hindi mo na maka-counter basta-basta yun kung may map advantage sila Hindi na ganun kalakas yung targeting kung makakapili rin sila ng map. So, isa pa yun sa kailangan mo i-consider.
Mm. Okay, yes. Buong lineup. Yun, kaya ang ganda nung sa akin nung 7G tuloy. Sorry, pata. Yung lock and loaded. Sobrang ganda ng lock and loaded sa amin. Sobrang daming variables na mahirap siya i-take account sa lahat. Eto, Ang hindi ko daming na magaganda. pinapractice banning neto, men. Bahala na yan. Vibes talaga dito. Mas Sobrang vibes. daming pwede mangyari. Ang dami. Pwede yung Actually, first 3 lang. first three, Yung diba? first three talaga yung importante para. Importante. Yun nga, nabanggit Para magre-react nga ka na lang kasi after. once makapag-keep ng isa, magre-react ka na dun eh. Oh. Yun nga, yung nabanggit nga ni Drew, gusto ko lang din i-bring up ulit. Yung usually, kung sino yung pinik first mo, yun yung gagamitin mo, diba? Sobrang daming beses nga talaga nangyayari nun. Tapos, pag nangyari sa akin yun, ginagawa ko, medyo random na lang yung pangalawa, na hindi rin Panakot. losing sa first pick niya. Para pwedeng yun na lang, bahala na. Okay. Ibaban ko yung sa second phase ng banning, ibaban ko dun sa medyo random na second pick ko. Para lang yun na lang yung pipiliin ko. About that, alam naman ni Russell na nung tinetest namin yung Playtest. locked and loaded, yung playtest namin yung drafting, parang 90% of the time talaga, first pick yun nagagamit. Yung parang pinakaunan yung takeaway dun. No? Pero kasi ako, iba kasi ako mag-draft. Usually second ako, nagpe-pivot ako into the second pick. Yun din yung nape-play ko. Kaya parang lahat ng test, sinasabi ni Russell, parang lucky first ban yung ginagamit namin. Parang sabi, bakit ganun kasi ako second eh? Kasi kina-counter ko yung first pick, so doon ako pumapasok. Gets. Diba? Parang yung That's ginawa why- ni Ace dun sa Houdini GB, ganun. Oo. Ganun. Okay. Kaya sabi ko, I see. parang nung sinasabi ni Russell na parang lucky first pick, parang hindi. Pero mas mataas yung percentage na first pick, yes. As sa mga nakikita ko, oo. Gets nga. Kasi parang pwede mong ma-predict yung first pick ng kalaban based dun sa bans din niya, no? So, Oo, counterin mo na lang agad. Oo. Oo nga. Pero, ititake mo na lang yung risk na mag-50-50 kayo dun sa last two. Yes, sa last two. I see. Sa akin naman, sa lineup, may 3 akong good sa map pick, may 3 akong good sa position pick, tapos may isa akong crazy pick. Kung napapansin mo parang yung niche pick. Russell. Hindi. Nung panahong Sino lang? Hindi, nung panahong hindi pa malakas si Sinbad yung crazy pick ko. Kasi yun yung pangtapat ko if ever. So, nung mga unang iteration ng Locked and Loaded, laging may Sinbad, 'di ba? I mean, lagi ako may Sinbad sa lineup kasi yun yung if ever, kasi okay siya sa pos, okay siya sa map. So, any doon. Plus mas crazy siya that time kasi hindi pa gaano ka A Konti pa plus yung tier si kinakaunti. hindi pa gaano kalakas yung Sinbad. Pero yun yung thinking ko dito sa Locked and Loaded. Oo nga, iba-iba. So, iba-iba rin. Daming ways. Last, kung anong gusto nyo. Kasi ngayon, sa Locked and Loaded, if panalo ka sa die roll, automatic map pick ka na eh. Then, yung natalo sa die roll. Pero nung una, kasi may pick pa yan, either pos or map. Kayo, if ever, anong gusto nyo, pos or map pagka Locked and Loaded? Pag walang ban na map ako. Yung tatlong available Yung tatlo, sa walang ban yung kalaban. okay. Ikaw, Russell. Titingnan ko muna yung lineup ng kalaban. Reactive. Oo, depende. Kunyari, may map dependent hero siya. Map ka. Heroes Pag may dapat. Achilles yung kalaban, Heroes map ka. Hindi dapat isa lang kasi safe ban yun eh. Kasi medyo parang effectively naging ban mo na rin yun sa Achilles, kunyari. Pag Pag nag-map map ka. ka, no? Depende. Oo. Tapos kung Gets, puro gets. agro, pag puro agro, kunin mo yung post. Ikaw, Drew. Ako, depende sa lineup ko kung ano yung nadala ko. Kadalasan pag locked and loaded, nagdadala akong Raptors eh. So, parang gusto ko position. Mga Hindi dependent sa Energy, Raptors. Wala masyadong pakialam sa map. Oh. I see. Oo nga. Depende Oo. sa lineup. Oo. Tama rin si Russell, depende sa lineup ng kalaban. Pag mga T-Rex, Achilles, kung hindi ko naman ibaban, kunin ko na lang yung map map ka na lang. advantage. True. Nagbavari. Okay, gets. So, next, let's proceed to our next segment. Our hero of the Hindi ako nakasabay. May isa pa. Look lang. Yandro lang. Sige. Hey! Okay na. Mabal na kami. Aray mo. Okay. So, Ace, who is our hero of the day? As per request ng ating guest, yung nag-iisang 3OP. OP. Asian Legend and Wolves, no? Tara, let's go! Arf. Quick intro lang sa kanya, no? Ability niya muna, Heart of the Forest. Add +3 to the value of Legends attack if it already attacked this turn. Your Wolves have a move value of 3. Spoiler alert, move 1 lang siya. Pero range naman siya. Kasi yung dalawa niyang Wolves are move 3 na 1 HP. So, siya yung pinakaunang hero ganito actually.
if you think about it, na magkaiba yung movement Move. ng hero sa sidekick. Oo. Board coverage, weirdly enough, maganda yung board coverage niya kasi range ka man na move 1, it helps pa rin. Pero yung nagpapaganda sa board coverage niya is yung dalawa niyang wolf na move 3. Tapos, let's see, stats, HP 13. So, ang baba actually. Yung, well, we'll see about that actually as we go along sa abilities and stuff niya. Tapos, 1 HP lang yung mga wolves niya. So, madali lang na mamatay if you want. Then, yung ability niya kasi nakakatakot, yung +3. So, ang daming +2 dito sa Unmatched, pero ito yung first na +3. So, nakakatakot siya. Na huwag mo siyang lalapitan, basically. Kasi yung pangalawa niya yung masakit. Then, sa cards niya, 11 cards. So, very consistent. Tapos, yung spread out naman, mas marami siyang pula. Maglalabas yan mamaya as we go along. Then, strengths and weakness muna. Let's give at least one of each. Let's start with you, Andrew. Strength muna. So, strength ni Leshen, dami siyang heal. Yes. Strength of the pack. Strength of the pack. Kada maayos yung positioning mo at maganda yung map mo, so matatago mo yung wolves. Kahit onti lang yung defenses niya, kahit mag-take ka, may heal mo lang yun the next turns. So, yung weakness yan, ayun, nabanggit ko na. Sobrang onti ng def. 9 lang ata def niya ni Leshen. 9. 9 lang. So, maubusan ka. So, kailangan mong magtipid ng defenses para kailangan sulit na sulit kada gamit mo ng def. Okay. Yes. Russell? Strength. Super fatigue game. Kasi meron din siya, kunyari yung Vanish into Murder. Super pass yun. Kasi one card pe play mo sa turn na yun, may damage pa. Yun na yun. Yun na yung action mo for that turn. May draw siya, yes. Pero sa late game, sobrang nagmamatter siya eh. Yung tipong fatigue na, tapos if-force mo mag-double maneuver lang yung kalaban, di ba? So, madaya yun late game. And then, weakness, konti na nga lang yung death niya, wala pa siyang combo breaker. Okay. So, pag nakapasok ka, nalapitan mo siya, pwede mo na siyang dire-diretsuhin. Yap. Yung mga extra action, yan, wala. GG. Patrick? Okay. For strength, ano siya, very aggressive fighter, pero going into late game, magiging fatigue yan. Yung si Leshen. Same as sa sinabi ni Russell. Kasi, yun nga, nabanggit kanina, puro red siya. So, early game, mas gusto mong nag-aggress ka as Leshen. Then, magpipivot ka into a fatigue fighter sa dulo. Kasi, since may pass ka nga nung tatlong heal, yung set of the pack, plus yung vanish na pwede ka mag-double attack sa late game. Yun yung malakas niya. Plus, marami siyang, since nabanggit ni Drew na 9 defense cards lang siya, pero meron siyang possible 8 wolves na pwedeng pang body block. Kaya medyo marami rin naman para to compensate sa 9 cards of defenses lang siya. Then, for weakness, wala siyang cancel. Wala nga Ayun combo din breaker, pala. plus wala pang cancel. Oo nga. Tapos, ano rin, yung passive niya, minsan trap yon. So, hindi mo laging gustong i-trigger yung +3 niya. Kahit gustong-gusto mong umattack, minsan mas gusto mong hindi mo na gamitin. Usually, ginagamit yan, best siya sa vanish, sa late game, para double attack for lethal. Ayun. So, for me, strength, so yun, sobrang aggressive niya, may mga card draw siya. Tapos, sobrang deterrent ng +3 niya. Like, ayaw mong mag-end up sa zone niya. Gusto mo lumapit basically kasi nga gusto mo siyang atakihin kasi nga sobrang konti lang ng defense. Pero at the same time, you'll kind of think about it kasi nga yung +3 masyadong masakit. Like, konting heroes lang yung kayang tumangkin ng ganong kalalaking damage, diba? Actually, parang wala nga dapat eh. On paper. Kahit sinong may mga decent defenses like Bigfoot, pag nabigyan ka ng +3, masakit pa rin. Iiyak pa rin. So, hindi ka aatake na as Leshen. Parang, ano mo siya, panakot mo siya sa kalaban na Deterrent if you ever go sa zone ko, okay, I'll hit you again. I'll hit you twice, di ba? Mas malaki yung output ng damage ko sa'yo. Di ba? Parang ganun. Pagdating sa weakness niya, yung, I guess, nasabi na lahat. Parang yung isa na lang na naisip ko, isa niya pang weaknesses niya. Move 1 siya. So, may times na pag wala kang wolf, tapos
hindi ka kailangan mo talagang lumabas kailangan mo mag-boost for the sake of attacking or everything, di ba? Oo. Minsan talaga pula lang yung kamay mo eh. Kasi ang dami niyang red cards eh. Oo. Oo. Yun. 12 Mm. cards na pula. So, chances Dami. are na pwedeng mag-plug talaga siya sa kamay mo. So, yun. Move 1 ka. 13. Move 1. Tapos, imagine mo, di ba? Tinatakbuhan pa ng kalaban mo. May decent Oo. fatigue game pa yung kalaban mo. So, mahihirapan ka nun pag ganun. Pag wala ng wolves. Medyo reliant siya sa wolf, I guess what I'm saying. Mm. So, yun. Na-discuss na natin yung strengths and weaknesses niya. Let's go with the placement of Ancient Legends sa tier according kay Montage. Sa list. Currently, nasa A- siya. Back end Mm. na siya ng A-. Mm. Above Moon Knight, si Moon Knight kasi yung last sa A-, then below T-Rex. So, what do you think of the placement ni Lesion doon? Do you think kailangan ba siyang itaas or ibaba or maayos lang yung Okay. placement niya? Let's start with that. Feeling ko kasi si Leshen ano siya map dependent hero eh. Sa akin yung map advantage na Leshen, pwede mo siyang ilagay doon sa pinaka top tier Top. eh. Pwede. Oo. Kasi meron siyang body blocks. Grabe din value game ni Leshen kasi yung value game di lang naman sa recursion. Mm. Meron siyang discards pero hindi lang yun. Yung Yun. heal kasi pwede kang sumalo ng cards. Grabe yung heal. Yan. Tapos I-heal mo papasaluhin na mo lang. lang yung HP mo tapos i-heal niya lang. So value pa rin yun. Oo. Yes. Tas grabe nga yung fatigue game niya. So kadalasan magbo-boost palapit sa yung kalaban Oo. para ma-attack ka. So grabe value game ni Leshen. Basta sa kanya yung map. Pero Oo. pag open map kasi, mamaya kasi ano pa yung mga map eh. So mamaya na lang banggitin. Pero pag map advantage na Leshen, feeling ko Sa sa taas Malakas. A+S yan. Actually, Mm. nakalimutan din natin sabihin na yung sa fatigue niya, meron siyang tatlong discards din pala sa yung top deck Primeval. discard. Oo, di ba? So, para siyang Heal din X-ray siya. na. Dami. So, Tapos yan. tatlo yung strength of the pass din. Na may heal pa. At Sobrang wolf. Counted as defense. kailangan mo siyang i-rush down talaga. So, yan. Russell, placement sa tier. I think ako personally okay lang ako dito. Kasi yung pag-assess ko sa tier, well, tama si Andrew, pag map, mataas nga siya, malakas nga siya. Yung pag-assess ko kasi sa tier, matchup spread. So, yung matchup spread kasi ni Leshen medyo wild. Ang daming low tier na tumatalo sa kanya. Kasi sa mga low tier, karamihan sa kanila aggressive, diba? Agro. Oo. Agro. So, parang yun yung isang weakness din ni Leshen. Kunyari si Bullseye, anong tier niyan? C. Ang baba. Pero, pinapatay-patay lang ni Bullseye si Leshen eh. Parang ganun. Tapos si Robin Hood, mga ganun. Kaya ako, nandun yung lakas ni Leshen. Pero yung spread niya, hindi mo siya basta-basta madadala. Kailangan din niya ng map advantage. So, Hindi siya okay. pwede dahil sa battalion. Mahirap siyang dalhin sa batalyon. Lock and loaded siya. Pang lock and loaded, Parang- yes. Tama. Tama. Saya, Pat. Ako okay na yung A pero mas gusto ko siya ibaba sa B+. Para magamit ko siya sa Sa mid-tier. Yun lang. Yun pala yung yun. Kasi ang hirap. Maganda. Maganda naman siya gamitin pag high tiers, pero mas safe siya pag gamitin mo sa low tier. Parang ang sarap Mamatay mong siya sa low bastos. tiers. Hindi eh. Ay, Well, ang daming aggro doon. Pupukpukin siya Oo. lagi doon eh. Hindi, pero tama nga. Map pick kasi kailangan kay Leshen. Diba? Yeah, pero yun. Pero kung tiers, kung sa tier, okay na siya sa A. As for me, I think okay na rin siya sa placement. Siya yung hero na parang nire-respeto kasi nakakatakot yung kaya niyang gawin. Aggressive enough siya na pwede kang ma-run out of defense. Yes, you can see na mahina yung pangit. Konti yung defenses niya pero kaya niyang gawan ng paraan by attacking you so many times. Diba? Parang ganun yung idea niya para kasi sa akin na yung bawa, may mga heroes talaga na straight up mamamatay sa kanya eh. Kaya nilagawa lang doon mamaya sa tulad sa matchups, diba? Pero yun sa akin, decent yung placement niya. Nakakatakot enough siya. Respectable. Yung pala yun. Yung tamang term. Okay. So, yun discuss na natin yung almost everything kay Leshen. Let's go with the matchups. Let's start with you, Patrick. For this one, matchup ko, yung pinaktis namin for Mayhem. So, Leshen versus Atler. So, kahit hindi ako naglaro para sa Mayhem, pinaktis ko to para dun sa players. So, talagang inupuan ko to. Winning dito, si Leshen, yes. Kasi,
Yun nga, as I said, marami siyang wolves possible, 8 tokens 'to. So, I count that as 8 defenses din, plus yung 9 niyang defense. So, hirap pagka hindi makapasok si Sattler, hindi rin siya maka-damage kay Leshen. Mm. Then, meron kang ano pa, yung ability mo na to kill Malcolm super early. Kasi pwede mo mag-double attack sa Malcolm. So, si Malcolm kasi parang 6 HP ba? Or 7. 7? 7 HP lang. So, if you can double attack, yung may plus 3 siya, yun yung thing doon. Pag napatay si Kaya Malcolm, sobrang ano na, sobrang pilay na nung Tatler. Sattler. Kasi yung ability ng Sattler yung nagbibigay ng tokens ng halaman. So, if isa-isa na lang per turn, sobrang mahirapan yung Sattler dito. Imagine ko nakasaklay na si Sattler. Pilay na kasi. Oo, wawa naman. Okey. Then, pero as Sattler naman, so kasi sa side namin yung Sattler, dun sa Mayhem. Ang gagawin lang ni Sattler, if magbo-body block lang yung Wolves, puwede nang gamitin ni Sattler yung auto damage dun sa Wolf para at least if ever mag-defend man, damage pa rin dun sa Wolf, patay pa rin. So, puwede siyang makapasok. And then, since walang cancel si Leshen plus 9 defenses lang, 'pag nakapasok yung Sattler, puwede niyang maka-attack nung illusion, yung 2 na red tapos, increase the value kung ilan yung insight token sa board. So, 7 damage din yun, 7 attack. Mhm. Yung ano niya, yung heal, yung Woman Inherits the Earth na versatile 2, immediately draw a card then you heal kung ilan yung insight token sa board. So, usually heal 5 'to. Then, meron yung kay Malcolm, yung Life Finds a Way, pangbawi quote unquote dun sa discards ng top deck ni Leshen. So, mag-discard yung top card ng Leshen then, recover si Malcolm and si Sattler ng boost value nung na-discard na card. So, at least pangbawi dun sa fatigue plus may heal pa kaya makunat din talaga yung Sattler against Leshen. Pero Leshen pa rin, Leshen favorite pa rin 'to, oo. We tried. Kaya gano'n yung kaya malalaman natin winning Leshen kasi 0-4 yung yung score sa Mayhem dito. So, shoutout sa'yo Ron saka Alpon. Salamat sa paglaro ng Sattler pero wala, Leshen talaga 'to, Leshen, eh. Mm. Ayan. So, yung next matchup ko is for Siri against Leshen. Inbox matchup to, no, from Steel and Silver. Even-ish siya, even-ish siya, pero actually sa akin, personally, I think this should be Leshen favored. Pero let's check yung kits nila. Why is it even in a way? According sa stats at least. Pagdating kasi kay yung winning idea dito ni Leshen is you aggress Siri as usual. Sobrang dami mong pala, magka-crumble na yung Siri before you can even build up your sources, di ba? So, na-try namin ito ni Alpha. It's hard enough na pumasok si Siri kasi nga, yes, you have Blink para pumasok sa walls ng Wolves. But then, if pumasok ka ng mababa pa yung sources mo, you'd probably die sa plus 3 ni Leshen. So, yun yung medyo mahirap sa matchup na yun as Siri. Then, sa side naman ni Siri, yun, kailangan mo ng channel the source as much as possible sa matchup na to para mag-dump agad ng sources. Para ma-enable agad. Also, you need Unicorn Ally sa matchup na to. Kasi, walang card draw masyado si Leshen. Tapos, if online yung Unicorn Ally mo, you can just go hit yung puno. Paluin yung puno, tapos wala siyang defenses. Yun yung win con mo dito. Yan. Actually, there's a decent way to, never ko to na-try, pero theoretically, iniisip ko lang na on paper, sino bang mananalo sa kanila as value. I think both of them have the tools kasi para makapag-value in a way. But I haven't tried it. So yun. Yun yung tanong actually. Additional question. Think of value. Yung laban na ng value nilang dalawa. Si Andrew siguro tanong ko. Never ko na-try kasi as a Siri play, yung Siri na ginawa ko, yung kailangan ko ng Unicorn Ally tas channel the source. Go. Yun yung ginagawa ko. Yun lang Feeling ko kasi nalo ko as Leshen. si Leshen. So, parang maka-cancel out na yung Zeril dun sa 5 niya na discard. sa 5 na blue ni Leshen. Mm. Pero mas maganda yun kasi galing sa deck yun. Oo. So, sa fatigue game. Tas merong May space and time. dalawang discard pa si Leshen. Tas meron siyang heal sa mga attacks mo.
Ang mahirap lang doon pala dun sa 5 na blue niya, matataas yung boost value ni Siri, so medyo masasaktan talaga siya. Oo. Ang pinaka-key interaction talaga yung Lions Cub pati dun sa 5 na blue. Kasi Oo. kahit mag-discard ka sa 7 Seven 7 pa rin. lang yun. So max take ko ka lang talaga. So medyo may mga heavy interaction na Heavy nga siya. magtitip Kaya ng siya even. favor sa isang side. Sa matchup ba na to, papatayin mo yung kabayo? Dapat. I think Parang dapat. oo. Kasi another source din ng attacks ng mga yung attacks kasi ng kabayo kasi pwedeng 2 actions in one turn na kabayo attacks tapos kabayo attacks the wolf tapos lalapit kay Leshen tapos attack ulit ng pula. May mga ganong instance kasi yun eh. Pero Alam sa experience ko, sobrang dali lang patayin nung kasi wala naman siyang Kabayo. move away. So yung plus 3 mo kaagat. So parang 2 attacks lang lagi yung Nalaro namin din ni Drew yung matchup to Leshen sa Syria ko. Di ba parang pinatay mo yung kabayo, no? Oo, tas takbo lang ako. Oo. Tumakbo na ako nun, hindi na ako nag-aggro kasi Tumakbo na tapos nakatago na lang sa wolf kaya Leshen talaga siya eh. Tsaka Tapos natago yan, ko lang sa wolf. Sa akin sobrang Leshen Leshen map siya. din. Map advantage ko pa yun kasi Sherwood yun. So yung Sherwood. body blocks talaga, mahirapan yun. Sobrang daming dapat favor si Siri. Like kailangan niya ng map first of all, tapos kailangan niya din ng card, yung Unicorn Ally or Channel pag bagsak agad ng sources or to keep the aggression. Kaya medyo dubious ako sa stat na event siya actually. Slightly, feeling ko dapat slightly winning to kay Leshen. Oo. Parang feeling ko kahit mag-cycle ka lang nung space time, di pa rin kaya. Mamamatay ka kay mamamatay ka kay Leshen. Ayun. So yun yung matchup ko, Siri against Leshen. Next, Russell. Ako ang matchup ko, Robin Hood. So ito yung sinasabi ko kanina na mga low tiers kayang labanan si Leshen. So ito, even siya sa stats and from experience, I think evenish. Kasi si Robin, 'di ba super aggro si Robin eh. So attacks lang, dire-diretsong attacks lang. Tapos meron pa siyang ambush, walang cancel si Leshen, 'di ba? Tapos yung wolves ni Leshen kasi dito, since ranged si Robin, 2 lang yung defense, harrying strike. Hindi siya magfo-4, 2 lang usually. Kung outlaws naman yung papang-attack mo sa wolves, meron nung highway robbery, so sure kill. Meron ding wily, 3. So ang dami ng sagot sa wolves. Dagdag nyo pa yung ability ni Robin na tumatalon siya. Kasi 'di ba si Leshen, pag gusto mong sobrang i-aggress, kailangan tanggapin mo natatanggap ka ng damage kasi nandun ka sa zone niya eh. Pero si Robin, lagi niyang kayang lumabas. So, ayun, 'di ba? So kung yung Wolfman nakaharang dun sa dulo ng zone, edi patayin mo muna. Madali naman patayin. May disarming shot ka pa. So, 'di ba? Ang daming sagot sa Wolves. So dire-diretsong attack lang. Ubusin mo yung defenses ni Leshen, may tatagos din na damage for sure. Ang dami pang draw ni Robin. Hindi ka mauubusan ng attack. Like kaya mong mag-maneuver attack every turn. Ang problema, si Leshen kaya rin niya si Robin dahil si Robin 13 health. Maximum defense niya 3. Walang heal. Wala kang heal. Walang heal. Si Leshen, alam. bilangin natin to Si Leshen may 2 vanish into murder. Pag nag-vanish into murder yan, take 1, 12 HP. Pag double attack yan, sabihin mo ng 2 4, 4 plus 7, 11. Minus 6, 5. So dun sa turn na yon, naka 6 damage ka. E di sa next vanish into murder mo, 1 damage ulit, 7. Ang atake mo, 2 5. So ilan yon? 5 plus 8, 13. Minus 6, 7. Patay ka na. So wala, patay ka na. 13 HP. Patay ka na. 2 beses lang siyang, 2 turn lang siya umatak sa'yo, patay ka na. Diba? So hindi pa dun kasama kung sakaling may wily, kung merong force adjacency spot. Hindi pa kasama dun yung mga random 4 mo na attack ka lang ng 4. Bilang yung damage, no? Ayun, kayang mamatay ni Robin. Yun. May heal din si Leshen eh. So, kung kunyari mag-stabilize siya, kaya niyang maging mabuhay. Outlast. Kaya niyang i-dig yung Vanish into Murder. Sa experience, kailangan mo yung Vanish into Murder. For me. Yun. Mamamatay lang si Robin agad-agad. Wala siyang magagawa. Kasi kahit outlaws patay eh. Sa Robin side doon pala, pangit yung 5 na defense kay Leshen. Kasi pangit yung 5. Ang tataas ng boost ni Robin. May boost for siya, di ba? Yung may 3 siyang boost for. Meron siyang 6 or 8. Meron siyang siyam na boost 3.
Grabe. Yung damage mo. Nagsayang ka ng Dami. card. Patayan to. Sobrang bilis lang naglaro ng matchup na to. Flash game. Okay. Last matchup, Andrew. So, yung matchup ko naman, so meron ng winning, may semi-even. Yung matchup ko, losing naman si Leshen. Yan. So, versus Yanenga. Uy. So, bakit sobrang losing ni Leshen dito? So, si Hmm. Leshen umaasa usually sa Wolves yan, di ba? May sagot si Ah. Yanenga dyan, mga auto damage. Stallion, Stallion. point blank. Ang dami. Sa double attacks ni Leshen, may sagot din si Yanenga na move away, maliban sa 5. So, may skirmish, may Stallion din. So, Dami. ang isa pang kahinaan ni Leshen, sa mga low tier na aggro, kaya namang ni Leshen na sumabay na makipag-agruhan eh. Pero ang weakness niya talaga, yung mga gain action. So, pag nag-master of the hand si Yanenga, tsaka yung mga double attack, doon na Abusan mo na. mamamatay si Leshen. Hindi na kaya Ubusan Ubusan na. defense. sustain. So, as In one turn. Leshen, parang kailangan mo na lang swertehin dito na yung Yanenga walang sagot sa mga ginagawa mo. If ever mangyari man 'to sa tournament, ang talagang kailangan mong gawin, yung gain action ng Wolf, meron kasi yun na imo-move mo yung ano eh, Kalaban. opposing fighter. So, ilayo mo siya sa archer, tsaka mo siya bugbugin. So, Yes. yun na lang talaga yung ano, Pitch lang. parang Pareho yung sila walang sagot tip. ni Yanenga. Saan ang kunat ni Yeneng? Oo. Sobra. Kaya na makipagsabayan. Sobrang dami niya. Kailangan wala ka sa try zone. Kailangan ang dami mo kailangan isipin. So, Kailangan wag mo nasa na side lang mo yung gawin. Diyos. Wag mo na lang gawin, Brad. Huwag na lang yun. Yun na lang. Yun na lang. Wag mo Kung na kaya ng lalabanan iba, yun. Dapat paggawa mo sa iba, wag mo gawin. sira buhay mo. Hirap nga nito. Wag mong subukan. Masama yan. Masama yan. May ano ka, no? Okay. May dalawang Master of the Hunt, 3 Surprise Volley, 3 Double Attack. Okay ka na. Parang pag nakita mo ang nag-master of the hunt na Yeneng ka, mag-sign of the cross ka na lang. Parang Ano na, tawagin mo na yung Tio. Panalo na yung Yanenga. Kasi hindi mo siya mapapatay. Ipunin niya lang yung reds niya, tapos tsaka kanya ko-combo eh. 1 turn kill. Wala ka namang move away. Paano mo pipigilan yung gain action? Tapos yung Primeval Guardian, no? Boost values ni Yenga, puro 3 din. Puro 3. Dagdag pa. Naku po. Ano na? Oo nga, wala tayong sagot. Timingan mo yung momentoship. Ayan, sige, mananalo ka na. Yung mga 6 pa. Daming kailangan mangyari para manalo si Leshen. So yan. Discuss na natin yung mga matchups notable matchups ni Leshen. So let's go with the best map. Since si Andrew lang yata yung nag-double dito. Siya lang yata yung mabibigay sa ating Leshen na map. Best map ni Leshen. Ang nabanggit ko kanina, di ba, parang pag map advantage si Leshen, sobrang lakas niya. Ang mga favorite maps si Leshen, una-una, malaking map. Okay. Para, kasi fatigue fighter siya eh. So, matatakbuhan niya yung mga aggro. Pangalawa, yung mga corridor maps para sa body block ng Wolf. Kasi may mga game state na gusto mo si Leshen yung nakaharap, naghihil-hil ka lang. Pero naman, papaubos mo yung Wolf para yung vanish mo, double pass, parang ganun. So, ang best maps niya, unang favorite ko, Sherwood. Big map, corridory. Big map, na range map pa. Range na. So, maganda rin bronze tsaka Asuchi. Yun, Basta may mga corridor na medyo mahirap maghabol. Ayan yung mga mapa ni Leshen. Pag natalo kayo Leshen, try nyo laruin yung matchup dun sa mga mapa na yan. Tapos, feeling ko mafe-feel mo kung gano'ng kalakas, no? Even yung mga losing. Pag yung naman, yung mga ayaw niyang map, yung mga iniiwasan, open. Santas. So yung mga ayaw niyang map, yun. Baliktarin mo lang yun. Yung pinaka-ayaw map yan, yung Trila eh. Trila yung Trila. Open na open. So halos move 3, walang way mag-body block. Ano pa ba mga open na ayaw niya? Basta yung mga sobrang open na map, actually melee map okay lang din eh. May add ako. Parang as Leshen, kung range ng kalaban, mas gusto mong melee map para hindi kanya ma-attack. Tama. Tapos, kapag melee naman yung kalaban, mas gusto mo range map para na-attack mo siya. I see. Diba? Isa pa pala to, sorry, Sanctum. Ayoko ring mapa yan pag Leshen ako. Open na open.
Open na open. Saka pwede kang malatanggal sa ano eh. Pwede tanggalin ka sa kasama ng mga ano. Space. Kung inabutan nga ni Leshen yung lumang Yukon eh. Ako, sarap. Lungkot. Ay, nako. Daya. Ay, malungkot sa kalaban. Kalaban. Yun nga. OP. Dahil So, lang, yung- bronze, Asuchi, yan. May isang tanong. McMinnville, sobrang laki, pero open. Okay ba yun? Kung Kung may iba ano? kang choice, ayoko pa rin nun. Kaya pa rin. Kasi mahirap mag-body block eh. Okay. I see. Okay. Best map? Sherwood. Sherwood. Okay. Okay. So, let's wrap this Hero of the Day up by concluding na si Leshen is one of the most aggressive and also at the same time best fatigue fighters unmatched. It's one of those fighters na kaya mag-pivot at the end of the game. Also, one of the best at exerting pressure kasi sobrang dami niya discards. So, but at the same time, very reliant siya sa map, which makes it a very polarizing hero pagdating sa building your roster. Yes. Next naman natin for our current and recent events. Anong August 1? So, Yes. congrats natin, syempre. Our Uy. very own guest. Yung nanalo Yes. sa T-Rex tournament, si Ay, ako ba si yan? Andrew. Oo. Balito ikaw yun eh. Nalimutan mo na? Hindi, balik laro lang, Min. Balik laro lang. First tournament na yan. Oo. Lakas mo Grabe naman yung pala. flex na yun. Hindi ba? Wala. Yan. Basta. Thank you. Basta. Ayan, congrats, Drew. Then, next Tapos natin, Summer of Legends, ongoing pa rin. Shoutout lang dito kay Tony. Ikaw lang palang tatapat kay Kiet. Pwede siyang hindi pumasok sa Sol dahil sa'yo. lakas. Lakas. Hmm. Then next natin sa Area 21. First of all, shoutout din natin si Sir Adel for hosting this wonderful tournament, no? Grabe yung mga prizes na binigay, no? Na Yes. napanalunan. Oy, Magical Athlete. Champion. Oo, yan. First off, shoutout muna natin yung nag-champion ng Team Powerpuff. Grabe, kala ko sila Android nung nadinig ko. Pero hindi pala sila yun. Kala Sir Ventus, Sir Jolan at Sir Demati, no? Sila yung nakalaban namin sa finals. And Nice. ayun, sobrang dikdikan ng laban. Grabe. And shoutout din natin dito sa guest natin kasi nakalaban din natin ito sa Area 21, no? Anong record mo? Tinurog nyo kami. Pero ikaw, Andrew, anong record mo? Ayoko na lang kasi yung mga kampi ko, baka masisi ko sa sa podcast. Hindi, kwento mo, Drew. Di ko alam eh. Kwento mo naman sa akin. Bilis. Ang pagtalo kami, talo kami lahat, men. Ganun ako kampi. Yan. Hindi ako nang trash talk ng kampi. Walang sisihan. Wala siya. Walang sisihan kahit 4-0 ka. Yung mga kakampi kong patalo. Ay, Ano tawag doon, Drew? Mabigat ba? Sabi mo kanina mabigat eh. sinabi ko ba? Hindi ko maalala. Off the record, sinabi mo, mabigat sila eh. Hindi. Idol ko yung mga yan. Teka, Bawi tayo next shoutout time, natin. team. Bawi tayo next time, team. Si Aaron tsaka si Paul, bawi tayo next time. Magalingan ko pa. Joke lang. Ayan. Thank you ulit kay Sir Adel for hosting this tournament. Ay, Napakaganda shoutout ng sa'yo, Boss prizes. Maganda. May choices pa, no? Kung si Russell hindi nga ni Unmatch at kinuha niyan, eh. May pa soft drinks pa yun, men. Naka-isang Oo, cost, soft drinks 1.5 pa. ata ng Royal dun eh. Pwede mo i-trade kung ayaw mo. Kung ayaw mo ng Unmatch shot, pwede kang mag-Magical Athlete. Gano'n. Yes. Ano kina mo, Russell? May pa-medals. Magical Athlete. Meron ka na, diba? Pangregalo yun. Okay. May medals and trophies pa. Tapos may Sakto. pa-MVP. Pangregalo kanino sa guest nyo ngayon? Hindi. Pangregalo daw sa akin, birthday ko eh. Okay. Sayang. Ay, happy birthday. Batiin nyo daw si Pato. Ay, birthday. Bukas. Hindi. Ay, hindi pala bukas. Nangyari. Last week. Surprise sa akin ni Russell yan. Ayan. Ayan. Again, thank you sa Area 21. And sa mga nakalaro namin. Okay. Then next naman for the RG Online Gauntlet Championship. So this will start start na siya nung August 10. Yes. So ito parang top 40 yung kukunin ng highest prestige points, no? Tapos Bale 30. 10 kasi 30 ba? doon. 10 yung mga finalists dati ng mga majors. Okay. Tapos top 30 nung highest prestige points from across 6 tournaments, no? Na online. Parang Yes. ganun, no? Marami. Then ang format nito would be Blitz, Duelist, then Roster.
So, Ayun, tatlong laro sila. Then, yung shoutout natin yung mga yung mga nakasali. So, si Beefsteak, si Russell, then si Russell. Virus, Robert, si Montage Yes. yan. Tatlo Yan. silang mga napasok doon sa sa Gauntlet. Masisipag yan. So, Sipag Mga at tiyaga. idol. Sipag at tiyaga lang yan. Sipag at tiyaga. Yun. Congrats and good luck sa inyo. Yes. Thanks. Tapos na rin. Reminder na rin, mga weeklies. Hindi tayo naubusan ng tournament. Parang araw-araw na ata ngayon. Meron. Araw-araw, meron. Pwede ka naman lumusong sa baka kada punta Oo. kada dayo mo, ganun. Rain or shine. So, rain or Yes, shine, sir. Ayun, salin lang kayo sa lahat. lusong lang. Ulan lang yan. Unmatch pa rin yan. So, yun. Final words naman from our guest, Drew. Final words pa ako. Ba't may final Hindi mo words? sinabihan. Hindi pa naman ako mamamatay. Yay. Ano ba? Kita-kits na lang tayo sa mga tournament. May shoutout ka ba? Shoutout dun sa dalawa kong idol, si Paul tsaka si Aaron. Tsaka Yun. isa pa yung paborito kong unmatched player, si Michael. Ewan ko kung Yan. karamihan yun. Nakita sa mga tournament, guys. Thank you. Shoutout din dun sa mga kainuman ko lagi. Si Robert, Yan. si Manu, tsaka si Mark. Ayan. Yun. Kailan daw next? Bukas. Okay. Okay. Ayun, thank you din. Thank you, Drew, for Thank you, being our guest. Thank you din. Hmm. Yeah, so thank you. So that's it, guys, for our episode. Once again, I'm Pat. Amaze. I'm Russell. And I'm Drew. And always remember, hindi ka patalo hanggat hindi pa nasisibak yung puno. Si Russell nagsabi niyan. Uy, hindi ko boses yun. Okay, bye-bye. Thanks. Bye-bye.